Sa isang malawak na bukirin, may isang lalaking naninirahan. Isang lalaki na kapupulutan natin ng aral. Deng! Abay, gumising ka ng bata ka! Tumayo ka na nga dyan, bumangon ka na! May pupuntahan tayo! Saan po tayo pupunta, Lola? Abay, pupunta tayo sa Tata Enong mo! Pamangkin siya ng Lola Asyang mo. Abay, ngayon ang burol niya. Alam mo bang napakabait ng taong yon noong nabubuhay pa? Kaya sige na, pumunta na tayo sa nayon. Nayon? Ano ang mukha ang nayon na iyon? Dukha o mayaman? Liblib o malapit sa bayan? Nakaramdam ng lungkot si Danding para sa di nakikilalang kamag-anak at naalala rin niya ang kanyang ama nang marinig ang pangalan nito na lumaki Naku! sa Malawi. Ngayon lang ulit ako nakapunta dito sa nayon. Hindi naman nagbago. Malubak pa rin ang mga daan. Totoo po bang dito lumaki si Itay? Abay, bakit mo naman natanong iho? Siyempre naman. Oh! Inay! Andito na sila! Oh, nariyan na nga sila! Ito naman si Dandi. Naku, napakalaki na. Talaga kawangis mo na kanyang ama. Sinabi mo pa. O, Danding, yan ang lola inis mo, magmano ka. O, halina kayo. Pumasok na tayo. Danding, yan ang pinsan mong si Siling. At saka si Asyang. Ang lola mo namang si Basyang. At saka, ang nanabito mo. Magmano ka doon? Mano po. Hindi inaasahan ni Danding ang dami ng taong sasalubong sa kanila. Kay rami pala niyang kamag-anak doon. Maraming salamat Walang sila. batid ang pagpapakilala ni Tia Juana kila Lolo Tasio, Lola Ines, mga pinsan sina Juana, Sileng, Maria at Asya. Oh, kamusta naman yung biyahe? Hindi ba kayo nahirapan? Maayos naman. Matagal-tagal na rin noong huling dalaw namin rito. Kaya nga, pero wala namang nagbago sa ating nayon. Ganun pa rin, malikabok, liglib at hangin kalangitan lamang ang asul. Oh, Landing, balita namin ang iyong nanay na lang bumubuhay sa inyo. Kamusta naman siya? Ano nga palang kinamatay ng papa mo? Kamusta naman ang kalagayan mo simula nung nawalang iyong ama? Abay, magkape na muna tayo. Kulimlimang panahon. Ayos naman no kami. Nawala na ang tatay. Masaklap man pero kailangan. Abay, Danding, hindi ko pa pala napapakilala sa iyo ang Tia Maria mo. At saka ang pinsan mo si Pineng. Oh, ikaw pala, Danding. Mano po, Tia Maria? Kaawaan ka ng Diyos. Magandang umaga, Bineng. Magandang umaga rin. Umupo ka muna, Danding. Ngunit nagbago ang lahat. Napawi ang ingay sa labas nang pumasok si Danding sa silid ng burol at dinama ang katahimikan ng kamatayan. Naliligaw ka ba, iho? May panahon pong gusto ng taong mapag-isa. Kilala niyo po ba ang aking ama? Aba, oo naman. Ako ang nagbaon ng inuna ng iyong ama noong bagong panganak pa lamang siya. Bukod pa doon, ako rin ang gumawa ng laruan ng iyong ama noon. Kagaya mo, mahagang naulila sa ama ang iyong ama. Talaga ho? Ano pong nalalaman niyo sa aking ama, Lolo Tasio? Nakikita mo yun? Doon nagpapalipad ng saranggola ang iyong ama kasama ang mga pinsan niya.
Sa punong ito, dito nagtatago ang iyong ama sa kasagsagan ng gyera. Pilyo din ng ama mo. Alam mo bang, sinulatan ng tula ang dalagitang nakilala ng iyong ama sa bayan. Totoo ba, Lolo? Oh, anong oras na pala? Mauna na ako, Lolo. Oh, kuya! At saan naman galing? Ano ginawa mo sa bukid? Ah, wala. May tinignan lang. Ano tinignan mo? Ah, yung araw. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Danding ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sa tinubuang sinilangan. Naramdaman niya kung gaano kabigat ang mawalay sa sariling bayan at kung bakit ang mga anak ng inang bayan ay handang magbalik kahit salungin man ng unos.